ngayong gabi. Paano ba maging masaya sa buhay? Kapag kasama ang barkada, I felt that I'm satisfied kung ano po yung ginagawa ko po. Feeling mo parang buo na yung pagkatao. Kapag lumaya sa piitan, gusto ko lang makita sila, mayakap sila. kapag gumaling, sabay-sabay natin hanapin ang tunay na kasiyahan dito sa The 700 Club Asia. True Happiness. Tampok sa The 700 Club Asia. susunod na. Welcome to the 700 Club Asia. Miriam, ano yung isa sa pinakamasayang moment mo na hindi mo makakalimutan? Parang napakarami. From the time na tinanggap ko si Jesus, na kinasal kami ng asawa ko, nagkaroon ako ng mga anak. Pero most recent one, yung celebration namin ng 10th year anniversary ni RD. Oh, truly, that was a wonderful, wonderful day. And I thank was you there. for coming. Yes. Yeah, talagang ang saya. At saka, ang ganda ng flow ng Holy Spirit that Praise day. God. Praise God. Kahit po nung sharing ninyo during the reception. To God be the glory. Kayo naman po. When Christine said yes, when I asked her to marry me and she said yes, that yes was just not just resounding, but parang it was a statement na, oh, I accept you in spite of who you are. Kakakilig naman. Ang bait ni Lord. Tama nga ba? You married out of your league? No, I married up. Oh, tama. Praise God. Tulad natin, may happy moments din itong si Gerson kasama ng kanyang barkada. Pero kalaunan ay nauwi sa sad moments hanggang sa umabot pa ito sa pagpapatiwakal. Ang sad naman. May pag-asa pa bang maging happy siya? Let's watch his story. Minsan, biniblame ko yung family ko kasi kulang sa pagmamahal. Isa din po yung parang rejected po ako, na parang wala ng silbi yung buhay ko. Kasi yung tingin ng tao sa akin, parang basura na lang. Dahil sa ear disability ni Gerson, ay nakarana siya ng bullying. Yung iba is perfect, bakit sa akin? Meron kakaiba sa akin left ear. Meron pa namang pangalan, pero ang tinatawag sa iyo is kipot or yung parang tiklop yung tainga ko. Maging sa kanyang mga magulang at buong pamilya ay hindi nakaramdam ng pagkalinga at pagmamahal si Gerson. Hindi ko naranasan yung tunay na pagmamahal sa parents ko po. Ang dating sa akin, parang iniisip ko nga I am adopted kasi ako yung kakaiba sa magkakapatid. Bukod sa pagmamahal, ay pilit ding hinanap ni Gerson ang kanyang identity. Doon ko po na-confirm na pagiging bakla kasi yung mga kaibigan ko is mga babae, mga bakla din. Kung ano din po ang kinikilos nila, yun din po yung ginagawa ko sa pagiging bakla. Nagme-makeup na po ako, nagsusuot na po ako ng mga pangbabae na damit. Sa ganitong sitwasyon, nagbukas ang kanyang isipan sa pagbibisyo at pakikipagrelasyon sa kapwa lalaki. So, isa din yun sa pinakamasakit. So, that's why nag-rebelde po ako sa pamilya ko. Ang sarap pala, no, na parang umiinom ka kasi parang you are free. I felt that I'm satisfied kung ano po yung ginagawa ko po. Feeling mo parang buo na yung pagkatao. Kanyang napagtanto na ang ganitong kasiyahan ay panandalian lamang. Na-realize ko na hindi naman pala satisfied kung ano yung ginagawa ko po dito sa world. Naisip ko na parang I want to end my life na. I want to be set free. Gusto ko ng malaya. Gusto ko ng peace sa buhay ko. Pagod na ako sa mga nangyayari sa buhay ko. That's why kumuha po ako ng blade. Gusto ko po na maglas-las po. Pero mayroong pumipigil. Kadaming-daming tao po, Lord. Bakit ako pa yung binigay ng ganitong sitwasyon? Dahil sa usig ng konsensya ay hindi natuloy ang binabalak ni Gerson. Pumunta siya sa ibang probinsya para magbago ng kapaligiran. Doon ay may nakilala siyang isang Kristiyano na kanyang naging kaibigan. Hindi ko alam na sa kanyang prayer, doon na po yung way na parang i-accept namin Jesus Christ as our Lord and Savior. Pero that day, ready na po ako, open na po ako na mag-share kay Lord. I want to change my life. Lalagay sa isipan ko na parang I want to change. I want new sa aking buhay. Nakadalo rin sa isang church retreat si Gerson
Doon ay natutunan niyang magpatawad. Naramdaman niya ang dakilang pag-ibig ni Jesus. Tumutulo yung luha ko. Sabi ko, ano nangyayari sa akin? Sabi ko, parang I am safe sa lugar na ito. Parang komportable ako dito sa church na ito. Parang ang sarap na meron kang Diyos na kinakasama, meron kang Diyos sa puso mo. After that, na-release ko lahat ng sakit ng puot sa puso ko po. Mula sa masalimuot na nakaraan ay niyakap ni Gerson ang tunay na pagkatao bilang lalaki at anak ng Panginoon. Doon ko po na experience yung tunay na pagmamahal ng isang ama na meron pala tayong spiritual father sa langit na hindi natin nakikita pero siya nakakakita sa atin. Mas alam niya kung ano yung para sa atin po. Simula noon, sa tulong at gabay ng Diyos, ay unti-unting binitiwan ni Gerson ang kanyang mga bisyo. Tinahak niya ang landas ng pagbabago. Grabe ang ginawa ni Lord sa aking buhay na pinago niya yung buhay ko noon at saka ngayon. And our Lord Jesus Christ, siya ang magbabago ng iyong buhay. Sa pagdaan ng panahon, napagtanto ni Gerson ang isang mahalagang katotohanan. Hindi pala aksidente na ganito yung itsura ko. Proud po ako ngayon kung ano ako, ano yung physical appearance ko. So, proud po ako kasi ito po yung ginawa ng Panginoon para sa akin. Ngayon, isang full-time pastor na si Gerson. Pinapasalamat ko sa Diyos na maraming tao ang makarinig sa salita ng Diyos to inspire people, same sa aking testimony na mayroon pang pagbabago sa ating buhay, and that is the glory of God na siya lang ang mapataas sa ating buhay. You know, Miriam, Gerson's age was so critical because he was finding himself, he was individuating, then nabubuli siya sa labas, and then he could not find acceptance and nurture and love in his own home. Kaya nga, he let other people define who he was. Yun ang nangyari sa kanya. Yun ang nangyari, and oftentimes, pag naghahanap tayo outside of the Lord, hinahanap natin sa bisyo, hinahanap natin sa approval ng ibang tao, hindi pa. Pero in my experience, it's always empty. Parang there's a God-sized hole in your heart that can never be filled by these things outside of you. But you know what? Only God can fill that empty space that is made for Him inside your heart. He wants to have a relationship with you and fill you up like nothing and no one else before. That's why He sent Jesus upang mamatay sa krus at pagbayaran ng ating mga kasalanan para magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. And my friend, baka ito na ang appointed time na magkaroon ka ng relasyon mo sa Panginoong Jesus at makilala mo ka talaga kung sino ka sa mga mata niya. So kung yan ang nais ng iyong puso, ang makilala mo kung sino ka talaga sa mata ng iyong Creator, let us pray and receive Him in our heart as our Lord and Savior. Let's pray. Panginoon, inaamin ko po na hinahanap ko ang aking pagkatao, ang aking identity sa mga bagay sa buhay ko, pero it always leaves me empty. Inaamin ko na ako'y makasalanan, pero hindi ko na po talaga kaya. Naniniwala ako na pinadala ninyo ang inyong anak na si Jesus, na dahil sa pagmamahal ninyo sa akin ay namatay siya sa krus upang pagbayaran ang aking mga kasalanan. Panginoon, mula ngayon, binubuksan ko ang aking puso upang tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Punuin mo ang aking puso. Hilumin mo ang sakit ng aking nakaraan. Punuin mo ako ng iyong Espiritu Santo. Naniniwala akong maganda ang plano mo sa aking kinabukasan. Kaya tinatanggap ko po ang kapatawaran ng aking mga kasalanan noon, ngayon at magpakailanman. Pati na rin po ang buhay na walang hanggan na iyong libreng kaloob para sa akin sa araw na ito. Thank you, Jesus, and I want to know you more and more. In Jesus' name I pray. Amen. Amen and amen. And if you're watching right now and perhaps you went through bullying, you went through difficulties in your life, people have hurt you, have said things about you, and you have not reached that point in your life where you can release forgiveness,
Let us pray for you now that you may receive the grace from God to release forgiveness and be delivered from that hurt, that memory. Heavenly Father, in the name of Jesus, Lord, you are the God who loves us, each one of us unconditionally. And you are the God that has released forgiveness towards us. So even now, as we have received forgiveness from you, would you release your grace? Would you pour your strength unto all those watching right now that are imprisoned by their past hurts and pains, and they've been carrying this unforgiveness in their hearts for so long? Set them free this very moment in the name of Jesus. And as you're pouring your grace unto them, Lord, let them stand and be able to just release forgiveness unto all those that have hurt them. Right this moment, kapatid, release forgiveness. Right this moment, kapatid, the Lord is pouring grace into you and strength, and He's setting you free. Rejoice in this newfound freedom. You are released from that pain, that bitterness, that memory, that hurt, in the mighty name of Jesus, through the power of the Holy Spirit. Amen.